Okay. Good morning, everyone! Gising-gising! Ginising. Aga-aga ginising mo. Parang bagong ligo ka ata, Doc Lisa. Sige nga. Oo nga, kasi start of a new Yes. beautiful day today. Yes, beautiful day today. Salamat sa lahat ng ating mga watchers. At handang-handa kami magbigay ng maraming tips para sa inyo. Okay, so isi-share ko lang muna itong post at tuloy-tuloy lang. Marami tayong mga sasagutin ng mga tanong ninyo. Alam ko marami kayong tinanong. Tinignan ko yung pinaka-questions po ninyo at pinili ko yung mga topic base dun sa mga questions po ninyo. Yes, ang una natin ngayon, si King Aldrin at si Queen Rain. Ewan ko kung nagkataon lang, pero isang King and Queen ang Congratulations! una natin. Number 1, number 2, taga-comment natin. Yes. Salamat sa check, salamat sa love. Kung napapanood niyo yan, ang ganda-ganda lumalabas. Kahit meron tayo minsan hindi good news, pero dito sa ating show, pipilitin natin good news. Kailangan, Doc Lisa, may pangalan na itong program natin. Ang inisip kong pangalan ay Doc Willie and Liza Program. Kaya gumawa tayo ng t-shirt Ayan. para sa inyo. Yan. Doc Willie and Liza Oo, Program. kasi baka hindi naman nga nila alam na saan sila nanonood. Yan sila nanonood. Tsaka nasa Philippines po tayo ngayon. Ayan, Pilipinas po. Pero salamat. At chinek ko rin, Doc Lisa, yung mga watchers natin and followers. Saan sila sa buong mundo. Ito, papakita ko sa'yo. Sa abroad, ang number 1 tayo sa Saudi Arabia, sa UAE, pangatlo sa Hong Kong, number 4, USA, dami natin USA followers, Yes. sa Kuwait, sa Japan, sa Taiwan, sa Qatar, based on padamihan to ng mga followers, Singapore, Canada, Italy, South Korea, Malaysia, at Australia. Ito yung top 14 countries na nanonood sa atin. Sa Pilipinas, we have around 1.2 million dito sa followers sa Philippines. Pero overall, meron kami mga 2 million followers. Sa Pilipinas, number 1 tayo, Quezon City. 150,000 Quezon City lang. Manila, number 2. Makati, number 3. At meron Caloocan, Cebu, Davao, Pasig, Cavite, si Doc Lisa, Cavite, Valenzuela. So, paki-share tong post natin para mapanood ng inyong friends. Maraming salamat. I-share ko lang muna itong post sa mga pages natin. Si Doc Lisa muna bahala sa Yes, inyo. batiin Okay. muna natin sila. Checktan, si harap ka. Imelda, Lani, Eva Pardales, Joseph Mercono, Maylene Torino, Nenette Data. Salamat kay Baby Linda Canilaw for sharing. Si Ruth Holaton from Samar. So maraming salamat sa pag-tune in. Si Angel Anoya, laging nakikinig. From Davao pala, si Angel. Edel De Pedro. So good morning. Rowena Hasildone. Gladys Rafael from Bataan. Romel Gardose from Antipolo. Witwit P from Orlando, Florida. Yan, si Jack Columa. So, mag-start tayo. Kailan ba to? Parang nung Friday, biglang nagpatugtog si Doc ng mga Christmas Pinoy Christmas songs na talagang love na love nating mga Pinoy. And marami ring nag-tune in. So, talagang Christmas is in the air na. So, ramdam na natin yan. So, magbibigay tayo ng tips para wag tumaba. At mga ilang tips din ngayong Kapaskuhan. Siyempre, kapag Pasko, bagong taon, tradisyon na natin yung handaan, Christmas parties, buffets. So, sasabihin natin, minsan lang naman tayo kakain itong mga pagkain na hindi available buong taon. Masarap to, so dadamihan ko na kasi ngayon ko lang matitikman. Ang problema doon, tataba tayo kasi maraming ang tao ang nagdagdag ng weight sa panahon ng Kapaskuhan o itong mga holiday seasons ito. So, ang tips natin, iplano nyo yung kakainin nyo sa maghapon. Kung maghahapunan kayo dun sa buffet, konti lang yung kainin nyo sa almusal, sa tanghalian, tapos magmerienda din tayo para hindi tayo gutom na gutom pagdating ng hapunan. Kasi kung hindi, makakarami tayo dun sa buffet. Pag nandun na tayo sa buffet, gumamit ng mas maliit na plato. At pag nakahain na lahat ng pagkain, sa lahat ng kainan, kahit birthdays nga, whole year round,
iwasan nyo yung prito, yung maraming mayonnaise, yung maraming keso, kasi siksik yan sa calories. So, pwede mas damihan nyo na lang yung mga inihaw, yung mga prutas, gulay, mga isda, kung meron. Tapos yung mga sauce ninyo, gawin nyo yung mga vinegar-based na lang para hindi masyadong makalories. Tapos iinom kayo ng tubig habang kumakain para ito yung pampabusog ninyo. At tapos nguyain nyo mabuti at mabagal ang gawing pagkain. Kasi pag napabilis kayo, talagang marami makakain nyo. Tapos lagi nga natin sinasabi, damihan ng isda, prutas, gulay, tapos yung mga karne, tikim-tikim na lang. Meron pa tayong mga added tips kung paano tayo magpapapayat. So, meron tayong 24 ways to lose weight o paano magpapayat. Isa sa mga nakita natin, kapag tsokolate, imbes na tsokolate ang inyong kakainin, itry nyo kokwa. Masarap din ang kokwa. Kasi ang kokwa, tinanggal na yung fats dun eh. Tsaka mas good to compared to chocolate. So, meron din mga unsweetened kokwa, no? Kasi mas mababa din sa calories ang kokwa compared dun sa tsokolate. Tapos, titignan nyo yung nutritional label nung inyong kinakain. Basta gawin nyo na kahit chichirya pa siya o kung ano man. Tignan nyo sa likod. Sinasabi doon ilang calories yun. Para matatansya nyo kung dadamihan nyo o hindi yung kakainin nyo. Siyempre kung popcorn, konti lang calories yan. Pwede kayong kumain ng marami-rami. Tapos, i-avoid po natin yung mga lamang loob kasi ma-cholesterol po yan tsaka malakas din sa calories. Mas maigi pa nga yung puro laman na walang taba. Mas konti ang calories niyan. Tsaka mas less din yung uric acid. Kasi nga pag ganitong buffet o handaan dumadami. Ang tumataas ang uric acid o yung may gout. Damihan natin yung pagkain natin ng fiber. Kasi itong mga prutas, gulay na mayaman sa fiber, mas nakakabusog to. So, mas mabilis kayong mabubusog, mas konti yung inyong makakain. Pagdating naman sa mga pastries, desserts, tignan nyo kung meron mga low calorie doon, katulad ng mga gulaman, kung meron doon, mas unahin nyo yon. Siyempre, pag cake na sangkaterba icing, masarap nga yon, pero siksik din sa calories. Karamihan kasi, Doc Lisa, na-share ko na yung Facebook Live natin sa ating mga pages, Doc Willie Ong page, Dr. Willie Ong's Health Tips, Doc Lisa Ong page. So, na-share na natin to. Kadalasan kasi ngayong Christmas, ang problema natin yung tumataba ang karamihan ng tao. So, pag timbang mo ngayon ay 120 pounds, posibleng tumaba ka ng 10 pounds pagdating ng January. Kaya iiwasan natin yung pagtaba. Hindi lang bibigat sila, tataas din yung cholesterol level nyo ng 10%. Pati blood sugar nyo pwede tumaas. Kaya ngayong Christmas, ingat-ingat itong mga tips ni Doc Lisa para at least magpipigil tayo. Kasi maraming mga buffet, maraming parties, marami na heart attack, marami na stroke. Kaya kung ano yung timbang nyo ngayon, magtimbang na tayo. Pwede nyo po i-post. Post nyo yung height ninyo, tapos yung weight ninyo. Tingnan natin kung mabigat o hindi. At ipapakita ko mamaya ano yung ideal body weight. Basta mas maganda hindi tayo tataba. Pagdating ng January 1, successful tayo pag hindi lumaki yung muka, hindi lumaki yung bilbil natin sa pagdating. Yes, Doc Lisa? Oo, ituloy natin. Yung half nito sa akin, yung half po kay Doc Willie. Oo. Pagdating naman dun sa ating mga stock na pagkain sa bahay, bawas-bawasan natin yung junk food. Siyempre, kung araw-araw, minuminuto, nakikita natin may stock pala tayong mga chichirya dyan, talagang kakainin natin. Kung wala, di wala tayong madudukot. Kung gusto nyo, yung mga healthy foods ang i-stock natin sa ating bahay. Tapos, ito para makatipid. Pag kakain kayo sa labas, makihati kayo palagi. Pag nag-order kayo, huwag nyo piliting ubusin yung isang order. Kung may kasama kayo, split. Di-split din yung calories, hindi ba? Tapos, masaya pa kayo kasi nakapag-share kayo. Kung ang problema natin kasama. yung mga all you can eat di ba? Yung mga buffet.
Pag pumunta kayo sa buffet, parang wala nang katapusan. Eh, gusto mo kasing isulit. Mm-mm. Ang problema kasi sa buffet, pag kumain kayo ng sobra dami, pwedeng magalit ang pancreas ninyo, ang lapay, ang pancreas. Pag nagalit yung pancreas mo, kumain ka na kumain, pwedeng mamaga. Pag namaga yung pancreas, pwedeng umabot sa pancreatitis o yung tinatawag na bangungot. Merong namamatay sa bangungot yung kumain ng marami, biglang natulog, hindi na gumising. So, ingat sa sobrang dami. Kung talagang dami nyo kinain, ilakad nyo muna. Maglakad kayo ng 15 minutes, 30 minutes, dahan-dahan lang. Hindi ko naman sinabi tumakbo kayo na para ma-appendicitis, di ba? Pero hindi naman po, lakad lang dahan-dahan, 15 to 20, 30 minutes para matulungan natin yung pancreas. Tunawin yung maraming kinain natin. Yes. Yes. Ang isa din sa uso ngayon at kung kaya natin, medyo mag-vegetarian tayo. Hindi man talagang 100% vegetarian, pero mas damihan na natin yung gulay at prutas kasi lower calories nga ito. Pagdating naman sa dressing, iwas doon sa mga maraming mayonnaise at keso kasi siksik yan sa calories. Kung may makikita kayo, di ba, tayong Pinoy mahilig naman sa suka. Kung merong suka, lemon, calamansi, yan na po ang gamitin nating dressing o sausawan. At kung pwede tayong kumain ng mga bread, mas na yung mga pandesal, kumpara dun sa 3 tasang kanin. So, kung syempre pag tinapay, konti lang makakain mo, hindi tulad ng kanin, nagiging anli eh. Sarap-sarap kasi ng kanin, lalo na kung masarap yung ulam mo. So, kung makakita ka ng bread o tinapay, baka yun na lang yung piliin mo. Pwede nyo rin i-comment ilang platong kanin ang kinakain ninyo. 1 plate, kalahating platong kanin para mag-diet. Kung isang cup, gawin mong half cup. O, Doc Lisa, ilang cup ka? 2 2 cups. more. 2 cups. Grabe, umamin ka. 2 cups. Kaya yan ang nangyari. 2 cups. Oo, syempre, papak talaga yun. Pero mahilig ka naman maglakad at magtrabaho. Mm-mm. Kaya hindi rin gano'n tumataba. Okay. Pagdating naman sa inumin, piliin natin lagi Tubig. tubig. Alam ko maraming ihahain dyang iced tea, lahat ng klase ng juice. Kung pwede, iwas-iwas tayo sa matatamis na inumin. Actually, sinasabi ko nga, may papakita ko iwas sa din juice. sa mga desserts. Kung pwede, gawin na lang fruit yung inyong dessert. Kasi talaga pag cakes, yung mga tinapay, pastries, yung pastries na maraming mga matamis, malakas yan sa calories. At syempre, pagkakain, maganda sana, huwag agad matutulog, lakad-lakad muna, para naman ma-burn muna natin yung kinain nating calories. So, Lisa, may papakita ko sa nila. Mm-mm. Hindi ko pa po ginagawan to ng demo. Pero gagawan ko ng demo. Binili ko to para sa inyo. Nakikita nyo to? This is sugar. Cube sugar. So gagawan ko sana ng demo to para sa inyo. Kung makikita nyo, like yung mga soft drinks. Diba? Isang basong soft drink, 8 ounces. 7 kutsaritang asukal. So ito, nakita nyo, ang dami. Isang square po niyan, isang kutsarita. Yes. Isang square nito, around isang kutsarita o mas konti pa. Parang 4 cc, 4 milligrams eh. So, 7 nito ang makakain nyo sa isang basong soft drinks. Pag kumain kayo ng mga Starbucks na cream, naku, baka siguro 10 ang nakain nyo nito. Pag uminom kayo 1 litrong soft drinks, siguro mga 30 ng sugar ang nakain mo. So, hindi talaga healthy. Parang sa mga soft drinks at iced tea, kahit mga fruit juices, lalo na yung mga syrup, ang dami nilalagay na syrup, parang kinain mo na rin yung white sugar eh. Yan, white sugar siya. Oo, may mga tao. Gagawin ko sana tong demo, nandun yung, I'm sure baka nakita nyo na to eh, sa internet, di ba, merong apple. Pag apple, halos kalahating sugar lang. Pero pag ice cream, talagang punong-puno na sugar. Gagawin ko sana ng demo. Oo, may mga tao gagawa ng isang pitchel ng iced tea, tapos sila lang uubos noon, o kaya juice. Yung mga, di ba, uso ngayon yung mga tinitimplang juice. Kaya ako nga, mas sinasabi ko, kung papainumin nyo rin lang yung mga anak nyo, gumawa kayo ng natural na juice. Mauuso na ang dalandan ngayon.
pagtiyagaan yung pigain at kayo na ang magtimpla. Kasi syempre, yung mga binibili nating ready to drink o instant mix, mas matamis yan eh. So, gawa na lang tayo ng sarili nating juice. Tapos, iba-ibahin natin. Pakita ka Minsan, ng mata. santol juice, guyabano juice, yung mga ganon, lemonade. So, Okay. yan. Ako naman, Doc Lisa. Mm-mm. So, ito na po yung hinihintay ninyong gagawin natin. Kasi naglagay kayo ng height and weight. May nabasa ako dito kanina na parang 5'8", tapos 93 pounds. I think lalaki. I-reverse ko po, pe-press ko, re-reverse ko. So, re-reverse ko. Makita nyo yung height. Yan, naka-reverse tayo. Ayusin ko lang to. Pinababa ko yung stand. Meron tayong stand. Pinababa ko konti itong tripod. Yan, naka-tripod tayo. Dami natin props. Yan, tinataas ko yung tripod. Huwag sana mahulog. Binababa natin. Yan, kitang-kita nyo na. Okay? So, ito yung ginawa nating ideal body weight. Ito po pang Asians to and Filipinos. Hindi to pang Americans. Kasi pag Americans, malaki yung buto nila eh. Malaki yung buto, malaki yung build nila. Kaya mas mabigat sila. Pero pag Pinoy, ito yung gagamitin natin. Good for Asians. Pang boy muna tayo mamaya na yung mga girls. So, pag yung lalaki, let's say, ito pointer ko. Cute pa tong pointer? So, ito po yung ideal height and weight ng mga kalalakihan for Filipinos and Asians. Pag ang height nyo, kunwari, 5'4" ang tangkad. Ang ideal body weight sa inyo in pounds is 130 pounds. Kung kilos ang ginagamit nyo, 59 kilos ang ideal body weight. Paano natin sasabihin na sobra kayo, overweight o underweight? Ngayon, meron tayong allowance. Hindi naman po kailangan eksakto na 130 pounds. Pag lumampas ka ng 131, hindi pa naman sobra yon. Meron tayong allowance ng 10%. Ibig sabihin, 10%, ang 130, ang 10% nito, 13 pounds. So, pwede kang umabot ng 143. So, 5'4 ka, 130, hanggang 143 pounds, pwede pa. Kung malaki naman yung katawan mo, nag-exercise ka, malaki yung mga buto, pwedeng normal pa rin yon. Sa underweight naman, hanggang 10% din. Kunyari, 120 pounds ka lang, 5'4 ka, pwede pa yon. Pero, kung lalampas ka sa 10%, talagyan natin 5'4, ang weight mo lampas 143, baka weight mo 160, overweight na yon. Pag lampas kayo ng 20% sa ideal body weight, ang tawag dyan ay obese. Medyo masakit pakinggan na obesity. Ibig sabihin, sobrang katabaan. Ito naman, palagay natin, ako, ang height ko, 5'8". Yan 5'8". Ang ideal body weight ko, 154. Ang timbang ko ngayon, 161 eh. Pero kahit 161 ako, within 10% naman, nag-exercise naman ako, so pwede pa. Okay? Tapos yung kilos, ito naman, 70 kilos. Depende yan kung pounds and kilos. May iba nagsasabi, Doc, parang mali ata tong board mo. Bakit hindi mo nilagyan ng edad? Bakit walang edad? Base po kasi sa ideal body weight na pinag-aaralan sa buong mundo, hindi po kasi kasali talaga yung edad sa timbang. Walang connection kung 30 years old ka o 50 years old ka. Pag pareho ang height mo, yun pa rin ang ideal body weight mo. Hindi porke may edad na 60, 70 years old, dapat ba mas mabigat na to? Hindi nga po eh. Sa mga may edad, sa katunayan nga, mas mababa pa nga dapat kasi minsan lumiliit na yung muscles nila. So, hindi po kasali yung edad. Height lang ang importante. Tapos, kung ano yung weight nyo, yun ang mahalaga. Ito rin ginagamit sa body mass index. Okay, pwede nyo i-post dyan kung overweight. Ito yung mga tips natin. Tulad na sinabi ko, pag Christmas, baka tumaas ng 10 pounds. O, lilipat ko na. Gawin naman natin sa mga kababaihan. Ito para sa inyo. Total, itong video naman natin ay nasa computer, nasa Facebook. Pwede nyo naman balik-balikan na lang para mapanood ninyo. Kung hindi nyo makita, pwede nyo rin i-post ito sa replay. Ipopost nyo na lang to para mabasa nyo kung tama ba. Ito naman sa kababaihan, ay sinabing ko ito yung screen.
mas magaan konti ang ideal body weight ng kababaihan. Siyempre, mas payat sila, mas maliit yung mga buto and muscles, kaya mas magaan. Kaya pag ang babae, height is 5 feet. Yan. So, 5 feet na kababaihan, 100 pounds ang ideal. Tapos, 45 kilos. Pag sobra kayo ng 10%, lampas kayo ng 110 pounds, 10% yan. Tapos, 5 lang kayo. Overweight na yon. Kailangan na medyo magbawas. May kasabihan nga na bawat isang anak daw, pag nanganganak, bawat isang anak, dagdag 10 pounds. Tunay ba yan sa mga nakikinig sa atin sa buong mundo? Kung babae kayo, palay ka, mapapansin nyo, pag nung kabataan nyo, baka 100 pounds lang kayo, nanganak kayo sa panganay mo, 110 pounds na, hindi na natanggal, tapos nanganak sa pangalawa, 120 pounds na. Posible yun. Kaya ang gagawin natin ay magda-diet para hindi tumaba. Pag ang height mo naman, kunwari 5'2", yan. Bawat inch na tinatangkad ninyo, 5 pounds ang tinataas. Yan, 5'1", 105 pounds. 5'2", 110. 5'4", 120. Kung matangkad kayo, 5'5", 125 pounds. So, yan po ideal body weight. Pwede lumampas ng 10%. Ang 10% ng 120 is 12 pounds. So, hanggang 132 pwede. Okay? Sana nakatulong to mga boards para sa inyong kalaman. I-check nyo kung tama ang timbang nyo. Kung mataas ang timbang, huwag mag-alala. Marami tayong tips ibibigay sa inyo para sa tamang timbang. Meron pa akong depende po sa lifestyle yung tamang timbang. Hindi naman. Siguro kung athlete kahit si Manny Pacquiao, atleta siya, pero ang timbang niya talaga mababa din Kaya hindi rin. Kasi si Manny Pacquiao, walang fat, all muscle. Kaya katulad to, yung huling laban niya, 154, I think 147 pounds siya. So, nandun pa rin siya sa ideal body weight niya. Hindi po pero kung kahit may katabaan, okay lang naman. Mas maganda pa rin nag-exercise. Pero ang ibig ko lang sabihin, pag nandito kayo sa ideal body weight, mas safe po kayo. Kasi pag overweight po kasi isang pasyente, pwede magkaroon ng sakit sa puso, arthritis, diabetes, ito yung nagiging problema. Meron pa akong magandang ibibigay na tip para sa inyo dito. Reverse ko ba? Ganito na lang. Tuloy-tuloy na lang, natutuwa naman kayo dito Meron akong magandang board na ginawa sa inyo. Special yan special board para sa inyo. Kaya mo ba hawakan, Doc Lisa? Mahirap. Kaya mahawakan tong screen. Ito, Apple Apple. Gusto mo try, Lisa? Kunan mo ako. Hawakan mo dito. Hawakan mo lang dito. Yan. Pwede mo ako kunan, tapos i-pan mo na lang doon. Dito mo lang hawakan. 2 hands. 2 hands. Yan. Dalawang kamay. Sa akin. Yan. Gawa tayo konti para makita niyo ako sa screen. Yan. Kita naman? Malaman mo ka ako. So, kamusta si Doc Lisa nakahawak dito sa tripod natin? So, mag-explain lang ako ng dalawang pinakamasustansyang prutas na maganda, pampapayat din to. Number 1 is apple. Sabi nga nila 1 apple a day keeps the doctor away. Tunay po to kasi maraming benefits yung apple. Papakita natin dito sa board, ha? Okay, Doc Lisa? Yung sa apple, nakikita natin, it's good for the heart. Maganda siya sa puso. Nakakababa ng cholesterol kasi meron siyang fiber, nakakababa ng cholesterol. Ang maganda sa mansanas, pang diet siya. Tingnan mo, 47 calories lang. Hindi katulad ng mangga. Ang mangga, ang daming calories, baka 200 calories. Kaya nga mas malinamnam, mas masarap, mas matamis ang mangga. Ang daming calories ng mangga, parang isang platong kanin. Kaya kung gusto mo mag-diet, dito na lang tayo sa apple. Ang maganda rin sa apple, maganda rin sa tiyan kung may stomach problems kayo. Tapos ang apple, mataas sa fiber, so maganda rin yan. Tapos sa vitamin C, may vitamin C siya, tsaka meron din siyang pectin. Pero syempre, sa pagkain ng apple, dapat hugasan natin maigi yung balat, hugasan yung maigi. Yung sinasabi na iba, baka may fertilizer, so piliin na lang natin na yung safe. Kung ayaw nyo kainin, pwede naman na tanggalin na lang balat. So, gano'ng karaming apple? Siguro 1 to 2 apples a day. Maganda po to. Okay?
Next, syempre, ang favorite natin, gagawa natin ng board. Yan. Pakita natin board. Sige. Ang pangalawa na pinaka-favorite ko, pang Pinoy talaga to, ay ang saging. Ang saging, sinasabi ko nga, ay 2 bananas a day keeps the doctor away, di ba? Napakasustansya ng saging. Ang saging, maganda yan sa mga nag-exercise, nag-ehersisyo, kasi meron siyang potassium. May potassium siya, tsaka may carbohydrates, pampalakas. Katulad ganito, may trabaho ka, may work ka, may ulcer ka, maganda rin. Bananas, pampababa rin ng cholesterol. Ang mga prutas kasi po, wala siyang cholesterol. Cholesterol free yan. Ang may cholesterol lang talaga yung mga lechon. Good for premenstrual syndrome din, yung mga sumasakit ang puson. Lalo na sa masakit ang tiyan, may ulcer, may tulong ang saging. Meron kasi siyang leucocyanidin, isang component na tumatapal sa tiyan, para siyang omeprazole, para siyang Nexium para siyang anti-ulcer medicine, kinagamit ko yan. Mataas sa potassium, kaya yung mga tennis player, makain ng saging, mataas sa vitamin B6 at folic acid, maganda yan. Marami talagang benefits. Ang ginagawa ko nga sa saging, ulit-ulit ko, mura lang siya. Maraming klase ng saging, merong saba, mahilig tayo sa saba, may lakatan and latundan. Mas healthy konti yung lakatan. Kasi meron siyang, yung lakatan yung mas madilaw katulad nito, mas madilaw siya. Meron siyang vitamin C. Yung isa naman, latundan, healthy naman siya pero mas maputi siya at saka wala siyang vitamin C. Papakita natin na so ito mas yellow siya, kaya mas maasim-asim siya. Meron siyang vitamin C. Ngayon, sa mga diabetic, pwede naman kumain ng saging, 1, 2, allowed naman Pero sa mga diabetic, ang tip ko lang, huwag masyadong pahinugin ang mga prutas. Yung na-overripe, ito medyo overripe na Pag overripe kasi ang prutas, tumataas yung sugar content niya. Yung fructose niya tumataas. Kaya mas na overripe, mas matamis, mas pwedeng tumaas sa diabetes. Pwede kumain sa tamang amount. Okay? Kainin ba natin? Okay, si Doc Lisa naman. Ipapa-reverse na natin to. I will reverse. Doc Lisa, ka naman. Okay ka mga tips mo. Meron pa ba ako? So, Tuloy mo yung diet na pinakita akala ko natin. yung iba, ikaw Sige. Anong iba? Akin yung mga ano lang, di ba? Sige. Yung odd numbers. Sige. Tuloy po tayo dun sa tips natin para huwag tayong dagdag ng weight. Kung merong mga croissant, iwas-iwas dyan. Maraming butter yan Kung pwede, pandesal na lang. Kasi mas konti ang butter. Tsaka, pag magtitinapay kayo, wag masyadong makapal yung palaman. Kung pwede, manipis lang. Kasi, bawat kutsara ng makapal na palaman, added calories din yan. Kung mag-choose naman kayo o pipili ng tuna, merong tuna in oil, merong tuna in water. Siyempre, mas less calories yung tuna in water. Marami din po mga healthy breads dyan. Pwedeng mga wheat bread, yung mga high fiber bread. So, yun yung mas piliin natin para mas busog tayo. Pagdating po sa mga palaman, may uso na rin ngayon yung mga light, mayonnaise light, butter light. So, kung okay naman sa inyo yung flavor, pwede nating piliin yon. Pagdating naman po dun sa mga panglagay natin sa salad, merong mga reduced fat or fat-free. Yan ang gamitin natin para dun sa ating mga pagkain na kahit mga butters, meron din mga ganon, reduced fat, yung mga milk, pwede tayong pumili ng ganon. Tapos, kung merong mga buffet, kung pwede, tanong nyo na lang, pwede ba order na lang a la carte kahit hindi na mag-buffet? Mas mura pati. Kasi syempre pag buffet talagang pipilitin mong umubos ng mga nakahaing pagkain. Pagdating naman sa pizza, baka pwede naman gawin natin na less toppings. Yung iba kasi, mag-order pa ng extra toppings. Di syempre, extra calories yun. So, medyo bawasan natin yung ating toppings.
mas less meat sana. Actually, pwede naman vegetable toppings eh. Dapat nga isa pa rin nating topic yan, paano mo mas mapapakain ng vegetable ang mga bata at ang mga adult din. Tapos, di ba tayo sa mga fast food o pag kumakain, ang sarap buhusan ng gravy yung kanin natin. Siyempre, mas maraming gravy, mas maraming calories. So, kung payat kayo, okay lang yon. Pero kung medyo mataba-taba na tayo, konti-konti lang yung gravy. Wag naman yung only gravy. Kasi yung iba talaga nakita ko pupunta dun sa may counter. Tapos, pipindutin ganun yung gravy. Ibabaha talaga dun sa rice nila. Talagang parang sabaw na nilagyan ng rice. Ganun yung nangyayari sa paggamit natin ng gravy. High calorie din yan. Kasi maraming butter ang gravy Pag papapiliin naman tayo ng kanin, alam ko masarap ang fried rice. Pero, more calories yan. So, orderin na lang sinaing na kanin o white rice. Tapos, pagdating naman sa mga drinks, alam ko yung mga drinks ngayon, uso yung mga maraming cream, yung mga frappuccino, yung mga floats. Sana ano na lang, kung coffee, plain coffee na lang. Wala na yung maraming cream sa ibabaw. Kasi yung mga cream na nilalagay na yan, napakaraming calories yan. Pag soft drinks, wala nang ice cream yun. Huwag na natin gawing float yun. Tapos, pag meron kayong mga regalong chocolates, cakes, i-share natin. O kung gusto nyo, ipamigay ninyo dun sa mga payat. Para hindi sa inyo pupunta yung calories. At syempre, pag nakikita, syempre, i-avoid natin na lagi nating nakikita yung mga pagkain. Talagang pag pumunta tayo sa food court, parang gusto mo lahat kainin lahat at orderin So, umiwas ka sa mga lugar na yon. Mas hindi mo nakikita, mas hindi mo o-orderin. Yes, Doc Willie. Yes, ako naman, Doc Lisa. Tuloy tayo. Yan, tatabi natin muna si Doc Lisa. Inaikot natin to. Ready tayo sa props, Okay. Magbibigay muna ako, Doc Lisa, ng tips sa insecticide tsaka sa plastic bottled water. Siguro mga 5-10 minutes ako. Then afterwards, bago mo mag-greet or mag-prepare ka dito. Okay, eto na. Ready na tayo sa tips. Ay, nako, sa kababayan natin. These are common sense tips. Tama po, common sense. Coleslaw, masarap. Masarap ang coleslaw, sabi ni Glenn Season, Nina Bonita, watching from Malaysia, Eileen Tan Doma, Carolina, USA, Margarita Placido. Okay? Ngayon, ang tips natin, akitin natin muna to. Ito po, mahalagang tips. Ituturo ko sa inyo, yeah. Insecticide. In short, ano ba mga insecticide? Pangpatay ng lamok May at mga langaw. Baygon, may raid, iba't ibang klase. Maraming kababayan po natin, hindi nila alam may peligro ang paggamit ng mga insecticide tulad ng mga Baygon, raid, pamatay ng mga ipis, mga ano pa ba mga pinapatay niya? Lamok, ipis, langaw. Yes. So, kailangan mag-iingat tayo po sa paggamit natin ng mga insecticide tulad ng mga Baygon, raid. Meron namang lugar yan kung maraming ipis, maraming insekto sa bahay natin. Pero meron tong peligro sa katawan natin. Tsaka dapat lang tama paggamit. Katulad ito, meron kaming isang can na minsan ginagamit, minsan maraming ipis. Kailangan talaga maghuhugas kayo ng kamay, hindi kayo magluluto. Katulad ko ngayon, naka-gloves ako Kasi kanina humawak ako sa pagkain Mura lang naman itong mga gloves. Ang problema kasi dito sa mga insecticides na medyo delikado po siya. Kasi meron siyang carbamates tsaka organophosphates. Ang trabaho nito, pinaparalyze niya yung insekto Pinaparalyze niya kaya namamatay. Ang problema syempre, pag nag-spray ka nitong mga insecticides na to, pwede ito malanghap ng tao. Tsaka I'm sure kung nasubukan nyo na to, may nag-spray sa bahay, nalanghap nyo, mga ilang oras, sasakit po ang ulo nyo, merong mga side effects itong paggamit nito. Kaya ang tip natin, number 1, kung mag-spray kayo ng insecticide, dapat doon sa walang tao.
kung i-sprayan nyo yung kwarto, dapat walang tao doon sa loob ng 2 hours or 3 hours. Huwag din hahawakan itong insecticide ng kamay nyo o madadapuan yung balat ninyo. Kasi pag yung minsan nag-spray kayo, di ba? Nadadapuan yung balat. Pag nadapuan itong insecticide yung balat ninyo, pumunta po dito, ma-absorb yan ng katawan natin. Kasi yung balat natin, hindi siya talaga parang hindi nakakapasok. Pwedeng pumasok yung mga chemical dyan. Kaya meron tayong mga pinapahid na gamot. So pag pumasok yan, posibleng may side effect itong mga insecticide. Maraming mga side effect. Unang-una sa nervous system, hindi maganda. Ano mga bad effects to sa katawan natin? Pwede magka-cancer pag talagang laging nakakalanghap. Kaya nga yung mga farmers, yung mga sa fertilizer, ingat din tayo. Pwedeng mabaog, low sperm count. Baka hindi nyo alam. Pwede maging abnormal ang sanggol sa mga buntis. Pwede magkasakit sa atay, pwedeng allergy, tsaka sa ugat, sa nerves. Meron ako kakilala, lagi sila nag-spray ng insecticide meron kasi silang restaurant, gusto nilang malinis. Lagi sila nag-spray. Nagulat na lang kami, bakit yung nanay, yung anak, nagka-cancer bigla, nagka-cancer sa dugo. Posible dahil dito sa mga ginagamit na insecticides. Kaya yung mga cancer specialist, pag meron sila na-discovering cancer, tinatanong nila, okay? So, tinatanong ng mga cancer specialist, meron ka bang exposure sa insecticides? Yun na binabantayan natin. Tapos, kaya gagawin natin, huwag mag-spray po. Huwag mag-spray ng insecticide sa kusina, bawal. Sa lahat ng kasambahay, sa lahat ng mami, inuulit ko, bawal na 3 bawal mag-spray ng insecticide sa kusina kahit nandun yung mga ipis. Kasi, lalo na saan mo nilalagay yung toyo, yung patis, 'di ba? Minsan doon ka nag-i-spray. Huwag kang mag-i-spray. Minsan may nagtatago ng mga siopaw, tinapay. Pag inisprayan mo yung pagkain na yan, papasok to dun sa pagkain. Pag kinain ng tao, pwede silang magka-cancer. Pwede ka mag-spray sa walang tao, sa labas na lugar, pero hindi doon sa may pagkain. Kasi pag nahalo siya sa pagkain, malalason. Tsaka isa pa, ang mga insecticides, hindi dapat po nilalagay sa bote ng soft drinks. Diba? Minsan gano'n, nilalagay sa bote ng soft drinks, tapos tinatabi. Yan po ang number 1 cause bakit nalalason ang mga bata. Hindi alam ng bata, kala nila soft drinks ininom, namatay. Maraming kasong gano'n. Pag naka-inhale ka nito mga insecticides, ang nararamdaman talaga yung nahihilo, pinapawisan, nanginginig, at minsan napaparalyze yung tao. So, inuulit ko, mag-ingat sa paggamit dito mga insecticides. Okay? Sana natuto kayo. Tapos, i-check nyo po. I-check nyo yung mga... Diba, Doc Lisa, nag-check tayo minsan? Mag-check kayo ng kusina nyo ngayon. Tapos, nitong Facebook Live natin, check kayo ng kusina. Tingnan nyo kung nag-i-spray ba, na doon ba nakatago itong mga insecticides. Safe siya doon lang sa tamang lugar. Kasi nagulat kami, nag-i-spray pala doon sa mga pagkain. Kaya yung mga na-sprayan, tinapon na lang namin. Okay? Yan, sabi ni Mitz, yung boss daw niya ay madalas mag-spray. No sound, Doc, pakilakas. Pag sinabi nyo no sound, minsan kasi sa Facebook meron diyang meron kang ipipress na mute, tsaka may pinipress na sound. Ilakas mo lang yung sound sa ano. Yan. Alam nyo ba yung mga ayoko sabihin, pero merong mga namamatay, nagpapakamatay, ito rin. Kaya hindi po pwede. Hindi po to. Pero ang point is, nakakalason siya, wag nating anuhin yung katawan natin. Tatabi ko na, naka-gloves na ako. Yan, ko na. Okay, tingnan natin mga comments. Napakahalaga yan. Tip, insecticide. Ayaw natin magka-cancer, baka nababaog, abnormal yung sanggol, sa atay, sa nerves. Lalo na sa mga restaurant. Diba? Alam ko maraming ipis, may mga daga, pero pag i-sprayan mo yung pagkain, oo nga, mawawala nga yung insekto at magkakasakit naman yung mga tao. Kawawa naman. Diba? Balik ko na to. Ibahin natin yung mga tips. Ang next tip naman natin ay mas maganda pa na na-prepare ko para sa inyo. Ito.
Ito ang next tip ko sa inyo. Lalagay ko dito about bottled water. Pero marami akong props ngayon. 1 prop, 2 props, 3 props, and saan yung number 4 props ko nawawala? Ito yung number 4 props. Number 4 props. Nung huling taas natin. Yan. Tawag natin sa program, Doc Willie and Lisa program. Kaya naggawa kami ng t-shirt para alam nyo kung ano pangalan ng programa natin dito sa Facebook Live. Siyempre, ginagawa natin ito para sa Pilipinas, para matulungan kayo. Diba? Andito si Doc Lisa. Oo nga. Kasi, thanks for all the information. Maganda yung sa insecticide ko, yung mga bahay ko na iingat. Pwede mag-spray. Pag nag-spray kayo, umalis kayo ng bahay ng 2 to 3 hours. Huwag papalanghap sa bata. Kaya nga nakakapatay ng insekto, nakakapatay din ng tao. Pero yung insekto, maliit siya, patay siya agad. Yung tao, matagal. Diba? So, yun ang binabantayan natin. Meron pala ito. Nalulungkot lang ako dito sa isang balita. Ay natin ginagawa tong tips Ito yung balita sa Pilipinas. Baka sa mga wala sa Pilipinas, medyo bad news lang papakita ko ito. Sa Filipino Star. Baliktad. Baliktad. Oo, hindi. Sige, pwede mahawakan, Lisa. Mahulog Yan. Dapat igaganon ko ba? I-reverse pala. Oo. Hindi, i-reverse pa. Ako na lang. Pakita ko na lang. Mahirap Kasi nag-iingat tayo sa pagre-reverse nito. Pag na-press ko yung finish, matatanggal yung Facebook Live. Pasensya na, wala tayong cameraman. Anyway, mababasa niyo naman kahit baliktad. Hindi kasi ito po magandang balita. Pero alam ko naman ganito ang ito, Filipino Star ngayon. May cancer sa Ilocos Norte. Nag-suicide, nagpakamatay. Kasi wala silang pera pagpagamot. Alam naman natin talaga, kaya natin ito ginagawang Facebook Live. Kasi milyong-milyong Pilipino hindi makapacheck up, walang libreng gamutan, kahit saan ka pumunta, kahit may PhilHealth, kulang. Sa gobyernong hospital, magbabayad ka pa rin. Kahit kukuha ka ng blue card, may bayad Kaya ito nga ginagawa natin, prevention tips para sa inyo. Hindi lang yan na meron na pala nagpapakamatay dahil sobrang wala silang makuhang pera para sa cancer. May iba yung dialysis, wala rin. Kahapon lang, I think 2 days ago, nagkaroon kami ng medical mission ni Doc Lisa sa Marikina. At dito... Sumama tayo sa isang medical mission. Sumama tayo sa medical mission ng ABS, Bida Kapamilya. At nagulat kami, ang daming pasyente doon. Mga 3,000 patients, talagang dinumog. Nakakataka kasi kung meron talagang health service, kung merong serbisyo talaga sa mga gobyernong hospital, hindi napipila yung mga tao doon Pumila sila ng 3 to 4 hours, makakuha lang ng medical mission. Yun lang ang gusto nila. Check up. Health lang ang gusto nila. At syempre, kahit konting gamot lang, vitamins, para sa first aid na gamot sa ubo, sa lagnat, willing sila maghintay ng 4 na oras para lang doon. Kasi nga, katapat lang namin yung Amang Rodriguez Hospital Lahat nakadumog doon So nakikita nyo, gaano kalaki yung problema ng health. Kaya nga 2 million followers natin dito. Kaya ang dami nanonood sa Facebook Live natin. Kasi nga, kulang. Kaya nagbibigay tayo ng mga tips para sa inyo. Okay? May gusto ko sabihin, Doc Lisa? Wala naman. Wala Sige, dagdag tapusin something? mo na yung tips mo. After these tips, ito. Maganda itong tips ko. Ang daming kong props dito. Yan. Water ka na ba? Water ako. Ito kasi, itong gloves may mga puti-puti. Di ba? Powdered kasi ang gloves natin. Kasi pag hindi powdered, di mo masusuot. Yes, powdered. Na-powder tuloy yung kamay Mas ko. mahal lang ng konti, pero mas maganda Powdered isuot. gloves. At least safe naman tayo. Tapos yung bygone, itatabi na natin para hindi makasakit sa ibang tao. Ngayon, ang tip ko, dapat mag-iingat tayo sa paggamit ng mga plastic bottled water. Na-report na to maraming beses, marami ng pag-aaral. Ito kasi mga plastic bottled water, papakita ko sa inyo. Ang plastic bottled water, pwede siya gamitin isang beses lang, once lang. Pero pag uulit-ulitin natin, hindi po maganda. Nire-refill. Pag nire-refill pa natin, tinanggal, gawain natin yan, nire-refill, hindi po maganda. Kasi
may tinatawag tayong leaching. Leaching, L-E-A-C-H, leach. Ibig sabihin yung plastic nagli-leach, nagli-leak, pumupunta doon sa tubig. Paano siya pupunta? Pag naarawan. Pag naarawan siya, pupunta. Pag nainitan, pag inulit-ulit mo to, pag nilagay mo sa ref, freezer, minsan, pag inulit-ulit mo, papasok na. Okay? Kaya dapat, hindi uulit-ulitin. Pwede namang gamitin isang beses lang. Merong mga plastic bottled water katulad nito. Tsaka, Doc Lisa, meron pa ako nakita dito na kakaiba. Makalalaman nyo kung yung plastic recycled o hindi. Okay ba mag-recycle? Pwede mag-recycle siguro isang beses. Pero pag paulit-ulit recycle, hindi rin maganda. Itong isa ay mukhang hindi recycled. Wala siyang recycle sign. Di ba? Walang recycle sign. Ngayon, papakita ko sa inyo ang recycle sign. Ito ang recycle sign. Kuha tayo ng pointer, papakita ko So, tignan nyo yung plastic bottle nyo. May recycle sign ba? Yan. Nakita nyo ba tong parang triangle? Ayan triangle. Ayan Yan, yung triangle na yan. Yan ang recycle sign. Ibig sabihin, recycled to. Recycled siya. Kaya ang recycle, Doc Lisa, kita mo, malambot Malambot yung malambot bote to. niya. Narinig mo, tumutunog Malambot siya. Malambot na recycle. Hindi katulad nito, mukhang hindi recycle, matigas. So, a little safer itong isa kumpara dito. Pero mas mura naman to Magkano lang ba to? Recycled naman. Pwede naman inumin isang beses, pero hindi masyado marami. Ano ang mas maganda? Ang pinakamaganda, syempre, glass. Bote. Di ba nung araw, ang chocolate nasa bote? Oo, chocolate na sa bote. Masarap inumin sa bote. Ang ganda, di ba? Ito. Bili na lang kayo nitong glass. Hindi magli-leach yung plastic. Safe siya, ito ang glass. Yan, botelya. Yan. Mas mahal lang konti, pero Mas safe mabigat naman. lang konti. Nauuhaw na ako Nakalimutan ko Facebook Live na. Ang sarap ng tubig, di ba? Inom. Toast. Sabi niya. Check, love. That's all okay. So, pwede kayo glass, pwede kayo steel. Oo, uso din pala Steel, ngayon ng mga bakal. steel. Yung bakal, okay din. Tsaka itong glass, tsaka steel, pwede yung lagyan ng mainit Kaya yung mga mainit na sabaw, yung mga thermos, di ba? Glass or steel, mas safe. Pagdating sa plastic, meron sila binibenta ngayon bago. Ang tawag ganito, BPA-free. Ang bad chemical kasi ng plastic ay tawag bisphenol A. Yun yung masama, bisphenol A. Itong BPA-free, medyo mahal itong ganitong plastic, parang 300 pesos. BPA-free, kaya matigas siya, tsaka medyo mas stable siya konti. Alam mo, Doc Lisa, itong bisphenol A, 90% ng Americans, base sa pag-aaral, may bisphenol A sa ihi nila. Tapos, hindi lang dito sa plastic. Sa plastic ng microwave, minsan delikado din. Diba, minsan nagma-microwave tayo, Doc Lisa, yung naka-plastic sa ibabaw, may plastic pa. Masama po yun. Kasi, ininitan mo ng microwave, may plastic, yung plastic papasok doon. Yung mga supot na init-init, naka-plastic, hindi po maganda. Ano magiging bad effects nito sa katawan? Pwede magkaroon sakit sa puso, diabetes, masisira ang atay, tsaka ito kinakatakot ng kalalakihan, problema sa sex. Kaya tanggalin yung mga plastic. Tapos kung magma-microwave kayo, pwede, pero dapat yung container nyo nakasulat microwavable. Okay? Microwavable nakasulat. Ibig sabihin, itong plato nyo, pwede i-microwave. Hindi lahat pwede i-microwave. Kasi pag walang microwavable, matutunaw yung plastic. So, mas safe sa kalan, sa oven, sa toaster para microwave free. Okay? Ikaw muna, Doc Lisa. Handa ka itong mga ibang props ka. Sige. Okay, dito ano tayo. Ano kaya ang i-discuss natin sa Pwede mo kanila? muna sila batiin. Batiin mo na sila. Si Don Vito, good morning. Marivic Ador Dionisio. Thank you kay Jocelyn Balesteros Silan for sharing. Zenaida Acosta from Hong Regular ko Kong. yan si Jocelyn Yes. Balester. Lindel Andres, Bigly Aliucos, Marilyn Duldulao, Carly Jean Lacson,
Sheila Samartsik, Yoli Ramirez, Mhm. Yeng Darakay, Mhm. Florian Makuha. Ito maganda yung tips mo, Lisa. Yes. Hot bag. Marisa Flores from Toronto. Si John Jan. Rika Navares. Maria Brain from New Zealand. Salamat pala po sa Erna pag-share. Herio. Kita ka ba? Yes. Salamat po sa pag-share nito. Marami pa tayong mga tips na hinahanda sa inyo. Oy, 1 hour na pala tayo, pero okay lang. Hindi pa nasisira ang ating Facebook Live. Maraming salamat. Kung if ever mapuputol minsan, katulad na sinabi ko, itutuloy lang natin. Minsan kasi pa nasira yung internet. Sa tingin ko, gusto nila, Lisa, tong hot and cold compress. Ito, 100% ako. 100% ako, ila-like nyo to. Ila-like nyo to sa buong mundo, lalo na sa ating mga OFWs. Meron ka bang hot and cold dyan? Oo. Ito pang ang cold, di ba? example ng cold compress. Bolsa de yelo. So, kukuha Pakita mo tayo ng yelo at ilalagay natin sa loob yung yelo. Ganda. Yan. So, kaya nga siya tinawag na bolsa de yelo ay Ay, pang cold. cold compress. Lagay mo dito, cold. Cold yan. Yan. Pag mainit ulo ni Doc Lisa, lalagay natin nito. Tapos, sa mga Hot. Ayan. Sa mga Oh, mama ko. drugstore, uso to, yung Hot pang yan. hot compress. Ito Ito naman, naman, hot water bag. Bubuksan nyo doon. Diyan Nako, naman init ilalagay yan. yung Hot hot water. water. At isisil nyo mabuti para hindi kayo mapasok. Kasi pag hindi nyo na isara mabuti at tumapon, mapapaso tayo. Ang sinasabi ko nga, balutan ng tuwalya, Pakita mo, Doc Lisa. bimpo, Hindi kita. lampin, o kaya yung parang medyas na ganito. Para kasi pag diretso yan, baka magka-burn tayo or Mapaso. magkapaso. So, lalagyan natin ng medyas itong hot water bag natin. Or balot, kahit simpleng lampin, bimpo, tuwalya, pwede natin gamitin. Okay. Yan. Ito po ang mahalagang tips. Lisa, waka mo lang. Papakita natin ulit. Mm-mm. Sige, gawa mo lang. So, ito yung mga tips na I'm sure napakahalaga. Kailan gagamitin? Lapit, Doc Lisa. Hindi, sige ka muna. For ano to? For video to. Sa ano natin. Minsan po kasi ginagawa ko rin YouTube eh. Ginagawa ko YouTube video. Ayaw ko maputol ang mukha ni Doc Lisa. Yan. So, ang tips natin ngayon ay tungkol sa hot compress and cold compress. Para sa buong Pilipinas, nakikinig mga OFW, kailangan nyo to. Saan natin ginagamit, number 1, ang hot compress? Para saan ang hot compress? Papakita ni Doc Lisa yung hot compress. Pakihawak, Doc Lisa. Ito ang mga pwede ha. Number 1, sa pilay o na string. Pag napilay, pero hindi agad-agad. Pag bagong pilay o bagong spray ng paa ninyo, cold muna tayo. Pero after 3 days, pwede na palitan ng hot eh. Pag matagal na yung pilay, kailangan mo hot para dumami na yung daloy ng dugo. Ang magandang hot compress para sa arthritis. Diba? Yung mga arthritis, Masakit na kasukasuan. masakit ang kasukasuan, taglamig, ang lamig-lamig. Masakit ang laman. Masarap to sa tuhod, sa paa, kasi nakabigay likod. ginhawa siya sa may back pain, masakit ang likod, tatapal nito sa likod. Okay? Masakit ang tuhod, lagyan ng hot. Kahit anong masakit na laman, masakit na muscle, ano natutulong ng hot, nababawasan yung sakit. Tsaka kung mainit, gumaganda yung blood flow eh. Dadami yung blood flow. Pag gumanda yung daloy ng dugo doon sa parte, kahit papano, mas natatanggal yung sakit. Mas pumapasok yung mga magagandang mga cells natin doon. Tapos yung mga humihilab ang tiyan, masakit ang tiyan, parang na magtatae, maganda rin yung hot compress sa tiyan, pamparelax ng muscles ng tiyan, pampakalma. Pwede sa impacho at saka yung masakit ang puson kapag magkakaroon ng menses. Yes, pwede rin pala sa PMS, di ba? Tapos kung meron kayong hot compress, ngayon naman sa tubig lang to at sa cotton balls, hot compress din yon. Ang gagamitin naman natin yung sa pigsa. Kung meron kayong pigsa, pinapahinog natin yung pigsa, pwedeng hot konti, medyo mainit, lagyan ng cotton balls, ilalagay doon sa pigsa natin.
At pwede rin sa kuliti ang hot compress. Paano nga, Doc Lisa, ang kuliti, hot compress? Laging may kuliti ito si Doc Lisa. Oo, lalagyan nyo yung cotton balls. Wala lang tayong cotton balls. Ilagay dun sa lugar na may kuliti. So, bakit nagkakakuliti ang tao? Dahil sa... Kulang sa hilamos. So, lagi kasi tayong maraming bacteria sa face. Tapos, katulad na sinabi ko, hot compress sa pigsa, sa arthritis, masakit na likod, masakit na tuhod, masakit na paa, humihilab ang tiyan. Pwede rin maligo ng warm, mainit, ba? Parang sauna, hot compress. Pwede mo ba pakita, Doc Lisa, paano nga ulit ginagawa yung hot compress para sa mga late tuners natin? So, bibili sila nitong bag. Yes, Doc Lisa. So, bibili sila nitong bag na Hot ganito. water bag. Oo, mura lang to. Goma siya. Goma. Tapos, mag-iinit kayo ng mainit na tubig. Huwag naman Meron niyang pangsara. Huwag naman yung kumukulo. Kasi pag kumukulo, baka mabutas na. Ilalagay nyo dyan yung hot. Tapos, Pupunuin. At isi-seal mabuti. Kasi kung hindi, lalabas ang tubig, mapapaso tayo. Tapos, mainit na mainit tong goma. Kaya mas maganda, tinatapalan natin na. Balutan natin ng tuwalya, lampin, bimpo, o itong parang mga gantong medyas. Yan. Okay, so alam niyo na, lahat kayo dyan, mga OFW, kasambahay, masakit ang katawan, bili tayo ng hot compress. Huwag lang sobrang hot. Huwag sobrang hot, baka mapaso. At ang paglalagay ng hot compress, 10 to 15 minutes lang po, not more than that. Yes, sa mga diabetic, ingat lang. Kasi ang diabetic, minsan wala nang pakiramdam yung paa. Walang pakiramdam yung paa nila. Pag hinat mo, baka mapaso. So, medyo warm lang, may tulong na. Okay. Ngayon naman, papakitaan natin sila tungkol naman, Doc Lisa, sa cold compress. Kailan ginagamit ang cold compress? Ang cold compress may tulong sa number 1, yan, ganitong cold compress. Pwede siya sa pilay, sprain. Napilay kayo, na-sprain. Number 1, first aid natin yan, cold compress. Pero napila yung kamay, napila yung ankle. Para saan yung cold compress? Lalagyan natin ng yellow to. Pinipigilan niya yung pamamaga. Kung may dugo, syempre may dugo yan, na-sprain kayo. Kaya nga nagmumukhang pula, violet, pinapahinto niya yung pagdurugo doon sa loob. Isa pa, puwera sa pilay, Doc Lisa, yung nabukulan, nabukol yung ulo, yung si baby, nahulog, nagkaroon ng bukol dito. Agad-agad kumuha kayo ng cold compress, kuha kayo ng ice. Diba, may bukol, ilagay agad dito, i-press nyo lagi doon sa bukol para hindi lumaki yung bukol. Kahit natapilok, pwede diba, rin yan. Tama nga agad yan. doon sa ankle, lagyan Yes, agad. so lalagyan nga natin ito sa natapilok. Yan ang purpose ng cold compress natin. Yung mga nakagat din ng insekto, nakagat kayo ng ipis, pwede naman yellow, pang cold compress din yan. Kagat ipis, lamok, yelo. Yes, Doc Lisa. Yan. Basta pag sobrang kati, kuha agad kayo ng yelo. Huwag niyong kakamutin. Kung kahit anong dumudugong sugat, may dumudugo ang ilong, lalagyan tayo ng cold dito sa ilong. Dumudugo yung ipin, pwede rin natin lagyan ng cold. Isa pa, favorite nyo, pang cold compress, Doc Lisa, eye bags. Sa mga may eye bags, sabi yan ng mga dermatologists, kuha kayo ng yellow, ilagay dito sa eye bags, mawawala. Emergency yan, palagay natin, may date na kayo, may eye bags, kumuha ng yellow, lagay dito. Parang pipino. Ang pipino kasi malamig din eh. Palamigin niyo muna sa ref yung Ilagay niyo pipino. muna sa ref, tapos ilalagay natin dito. Yan ang pang cold compress. Okay? Maganda ba? Paso. Sa paso, oo nga, hindi ko nalagay dito sa article ko yung paso. Sa paso, syempre, cold water din. So, isa-summarize ko lang, Doc Lisa, para sa kanila. Tapos siguro magbigay ka ng konting tips. Summarize ko lang Pag hot compress, kukuha tayo ng hot bottled water. Pwede yan, pwede hot water bag dito. Bibili tayo nito. Pwede rin sa hot bottle, sa bote na mainit pero babalutan mo lang. Ang purpose ng hot compress para sa mga pigsa, pwede sa mga kuliti, para mahinog siya. Pag masakit ang katawan, maganda talaga yan. Pag malamig, pwede rin. Pag masakit ang katawan natin, masakit ang likod, masakit ang tuhod, hot compress ang kailangan natin.
Pag masakit ang tiyan, humihilab, hot compress din gagamitin natin. Ngayon naman, paano naman gagawin yung cold compress? Ang cold compress, simple lang, kuha lang ng yelo. Kung meron kayo ganitong bag, lagyan ng yelo. Ang cold compress, pwede sa kahit anong kagat ng insekto. Pag kinagat kayo, namamaga, lagyan agad ng cold compress. Kahit anong pilay, pasa, bukol, na sprain, nabukol ang ulo, na-sprain yung ankle, lalagyan agad cold ice. Yan ang first aid natin para hindi lumaki, hindi lumobo yung bukol ninyo. Kahit anong dumudugong sugat, cold tayo. Dumudugo yung ipin, cold compress. O minsan magmumug ng malamig. Dumudugo ang ilong, i-cold compress dito sa bridge ng ilong. May eye bags, namamaga, pwede rin ang cold compress. So nakita niyo na paano gagawin ng first aid, cold and hot compress. Yes, sabi nga ng ating mga watchers, pwede rin dun sa nilalagnat. Tama po yan. O Cold. kaya kung wala kayong bulsa de yelo, simpleng plastic, lagyan nyo na agad ng ice. Pwede na yan. Ang tips naman natin ngayon, kasi kada mission namin, sasabihin ng mga nanay, Dok, pahingi naman ng vitamins. Kasi itong anak ko, ayaw kumain. Ang lagi ko nga tanong, mga nanay, nagluto ba kayo ng pagkain na gusto ng anak ninyo? Baka wala naman kayong niluluto. Hindi po sagot ang pagbibigay ng multivitamins na pangpalit dun sa dapat kinain ng bata na kanin, ulam, at saka masusustansyang merienda. Isip nila, pag pinainom ng vitamins, gagana na agad. Paano gagana ang bata kung hindi naman masarap ang ating niluto? Meron din yan kasing mga dahilan bakit ang bata ay napakapili pagdating sa pagkain. Kasi pinakamadami ang taste buds ng bata. Yung edad pagkapanganak hanggang edad 6 years old, doon pinakamaraming taste buds. So kaya maselan sila o picky eaters sila. Anong mga pwede natin gawin? At saka may isa pang, ang mga bata hindi nyo napansin, yung sa mga ganong edad, ang tawag doon food jugs Yung may isang pagkain na paulit-ulit, gusto yun lang ang kakainin or paulit-ulit ang kinakain. Halimbawa, pag gusto niya fried chicken lang. Pag gusto niya egg lang everyday, 3 times a day egg. Huwag po kayo mag-alala kasi lilipas din yon, panandalian lang yun. Tsaka hindi naman masama dun sa bata. Ipilit nyo pa rin na mapadami yung variety ng kanilang kinakain. So, anong mga tips natin? Pag kasi kumakain, gawin yung relax, nag-e-enjoy sila o masaya yung pagkain sa oras ng kain. Hindi yung stress sila. Huwag pagagalitan, huwag pipilitin dahil lalong hindi sila kakain. Kung ayaw, hayaan mo na. Kasi baka hindi naman sila gutom baka pinagmerienda mo, kaya hindi sila gutom. So, alam nila kung kailan sila gutom at hindi. So, maghanda tayo palagi ng food choices. So, kung maghahanda tayo, alam ko mahirap maghanda ng marami, pero lagi sana 2 klaseng pagkain para may pagpipilian sila. Bigyan nyo sila ng laya na pumili ng kakainin. Tapos, isama nyo sila kung mamamalengke kayo, magsusupermarket kayo, mag-grocery kayo, kasi baka meron siyang gustong kainin. Tsaka sa pagluluto, alam mo kahit maliit yan, may mga bagay na kaya na silang gawin Baka yung gaga kayong hotcake o di sila yung tagahalo para ma-enjoy nila yung pagluluto at pagkain. Tapos, asahan mo na may isang pagkain, lagi nila yung tatanggihan. Huwag kang magagalit. Kasi minsan, kailangan 15 beses nilang makita bago nila kainin. Yun yung sa mga study. 15 times nila yan tatanggihan. Pero one day, kakainin din nila, lalo na kung tayo yung example ng pagkain ng healthy. Tapos, gawin natin maliliit yung portions. Huwag naman yung sobrang lalaki na hindi nila kayang hawakan, hindi nila kayang kagatin. So, hiwa-hiwain natin kapag malalaki yung mga prutas. At saka, wag pong halo-halo. Alam ko, mas mabilis gumawa ng mga one-pot ulam. Kaya lang halo-halo na, hindi na nila ma-identify kung ano yon. Pag may mga bata tayo, medyo wag po munang halo-halo para kaya nila mag-identify ano yung gusto nila at ano yung ayaw nila.
Tapos, iwasan nyo rin po na sobrang alat or maalat kasi mas enhance nga yung taste buds nila eh. So, yung sa atin na hindi maalat, sobrang alat sa kanila. So, bawasan natin ang alat. Tapos, yun na nga, hiwain ng strips o kaya gumamit ng mga giniling pagdating sa karne. Huwag po yung sobrang titigas na karne kasi hindi nila kakainin. Ganon din po yung gulay prutas, hiwain natin. Tapos, tanggalin yung mabalat buto sa prutas. Tanggalan ng tinik ang isda. Manipis lang po ang pahid ng palaman. Tagtarin ng pino yung mga nuts o seeds na ipapakain natin. Iwasan yung mga matitigas at makukunat na pagkain. Huwag mo nang ibigay sa kanila. Pang may edad na po yun eh. Tapos iba-iba para hindi sila magsawa. Huwag naman araw-araw spaghetti. Iba-ibahin naman natin. At lagi pong pakakainin ng almusal para makapag-aral at makapag-concentrate sa school. Huwag manonood ng TV habang kumakain. Huwag mag-stock ng junk food sa bahay. At maging ehemplo po tayong mga matatanda para gayahin ng bata. Ang script ng Doc Lisa, dami niya hinanda preparation para lang po sa inyo dahil syempre mahal namin kayo. That's why we're doing this. Okay? So, ngayon, meron ako hinandang first aid kit. Meron ba kayong first aid kit? Baka maging requirement na itong first aid kit sa atin. Yan. So, unang-una, pakishare naman po muna itong post natin, yung mga late tuners. Pag sinare nyo po itong post, maraming makakapanood. Yung mga kaibigan ninyo, yung mga friends nyo makapanood po to. So, pakishare lang po. Meron kayong share button. Salamat sa lahat ng comment. Pwede nyo sabihin kung saan kayo nanggaling. Okay? Ito pong first aid kit po, napakahalaga to. Bawat bahay kailangan may first aid kit. Actually nga sa ibang bansa, bawat kotse, mga bus, mga public utilities, talaga yung mga sasakyan, kailangan may first aid kit kasi maraming aksidente. Sa bahay din may aksidente. Ngayon po, tuturuan ko kayo gumawa ng first aid kit na mura at kompleto din. Tignan natin yung mga laman ng mga first aid kit ha. Ang unang kailangan talaga laman, kailangan meron kayong gloves eh. Hindi pwede walang gloves. Kasi minsan may aksidente sa kalye, tapos may dumugo. Hindi mo makahawakan yung pasyente kung wala kang gloves kasi napakahalaga yung gloves. Bakit kailangan may gloves? Baka mahawa ka sa HIV AIDS o sa hepatitis. So kailangan may gloves ka para safe ka. Kung meron ka ring face mask, mas safe din yan. Ano ang laman ng first aid kit? Pwede kayo gumawa ng isang plastic o isang bag ng ganito. Siyempre, kailangan may gauze siya. Una may gauze. May gasa tayo. Para saan yung gauze? Ang purpose ng gauze, siyempre, kung merong sugat, tinatapal natin sa sugat to. Pwede ko ba buksan tong gauze? Please, ha? Buksan natin to. Ayan. Buksan natin yung gauze. Hindi, okay lang. So, binuksan natin yung gauze at tinatapal natin yan. Hindi pwede panyo. Siyempre, madumi yung panyo eh. So, kailangan pinipress natin ganito. So, yung gauze is important. So, clean gauze. Nga, hindi na siya clean. Nagamit ko na. So, gauze. Kailangan nyo rin, siyempre, meron kayong mga bulak. May mga bulak. So, bili ng gauze, bili ng bulak, gawa kayo sariling first aid kit. Tapos, kailangan din natin ng may mga tape. Siyempre, pag may gauze ka, kailangan lalagyan mo siya ng tape. O, pakita natin sa kanila ito. Ganon po itong bag na ito. Bag natin. Pero, yung amin naman kasi very complete eh. Hindi naman kailangan ganito ka-kompleto yung sa inyo. Pero pwede kayo mag-assemble. Mag-assemble. Yan, meron kayong cotton buds. Tapos, siyempre, yes, Doc Lisa. Ayan. Ayan. Salamat sa gawa mo. Nanonood lahat ng kababayan natin, hindi lang sa Pilipinas, pati rin sa YouTube. Ipopost din natin ito sa YouTube. Kaya mas maganda nga pag nandito ka. So, nandito, meron din tayong alcohol. Di ba? Para may sugat. May tulong ang alcohol. May, ano ba to? Hydrogen peroxide. Pwede rin siya. Ito ang favorite natin, povidone iodine. Napakaganda na povidone iodine. Yan ang generic yan, povidone iodine. Sa kahit anong sugat, mga pimples, pigsa, number 1 ang povidone iodine. Kung meron akong mga pimples dito, nilalagyan ko povidone iodine. Sa kamay, papahid nyo lang mga 10-15 minutes, 3 times a day, ang povidone iodine, may tulong to. Tapos, syempre, ang first aid kit, kailangan may gunting.
syempre, kailangan mo magputol. Katulad may pilay. Pag may napipilay, kailangan mo meron kang bandages. Diba? Ito yung pinabalot natin sa pilay, bandages. Tapos, pwede rin may tweezers. Misa kasi may mga salubsob, meron mga nagdudugo. Tapos, bukod dito sa first aid kit, kailangan syempre mag-aaral din tayo ng first aid. Mahalaga mag-aaral tayo. Katulad ng ice bag, importante rin yan. Yung mga tweezers, importante din yan. Yung face mask. Tapos kung may mga burn ointment, may tulong din yung burn ointment. Okay? So, ito yung first aid kit natin. Sana nakatulong tong first aid kit natin para sa inyo. Yan. Ina-adjust ko lang. O, i-reverse ko lang ha. Meron akong papakita mga tips naman dito sa cholesterol. Okay, I will reverse. Lang to. Yan, naka-reverse tayo. Ito si Doc Lisa, hinahanda ang ating first aid kit. Okay, magpapakita tayo ng mga tips dito sa first aid kit. Okay, thank you Doc Lisa. Ito ang tips na gusto ninyo. We have 15 minutes to go. Maganda itong tips natin. Ayusin ko lang itong screen natin. Binababa ko lang. Ito ang cholesterol level. Alam nyo ba ano yung taas ng cholesterol ninyo? At tingin ko maraming mataas ang cholesterol sa atin. Di lang alam niya. Papakita natin. Okay. Ito po ang maganda sa basic checkup. Kailangan po ipapacheck nyo rin yung cholesterol level. Bakit kailangan ipacheck ang cholesterol level? Mahalaga po yung cholesterol level natin kasi yan yung parang taba sa katawan. Kung masyadong mataas ang iyong cholesterol level, ang mangyayari, posibleng maaga atakihin sa puso, tataas ang cholesterol, meron na i-stroke, meron na mamatay. Yung iba naman, lumalabas nga yung cholesterol sa balat nila, yung mga dilaw-dilaw, parang taba, nakikita yan sa dito sa eyebrow. Ang normal na cholesterol level dapat less than 200 mg per DL. Yan ang pinaka-normal. Normal cholesterol, walang gagawin. Ngayon, pag ang cholesterol mo 200 to 239, medyo mataas na yan. Medyo high na yan, no? High cholesterol. Kailangan magda-diet na. Ipapakita ko sa inyo ano ang diet ng high cholesterol. Ito na rin yung diet ng pang-diabetic, pang-high blood, ito na rin yung diet. Tapos, paglampas ng 240 ang cholesterol ninyo, napakataas na nito, very high na to, kailangan nyo na mag-diet at minsan kailangan na tayo uminom din ng gamot. Meron din mga natural remedies for cholesterol. Ang gamot kasi, yung mga statin, simvastatin, pwede naman yan kung mataas talaga yung cholesterol. Pero minsan, nakukuha naman natin sa diet Magdidieta na lang tayo. At saka ang maganda po, oatmeal. Kung makain kayo ng oatmeal, maganda. Maganda po yan, nakakababa ng cholesterol. 1 oatmeal a day. Ito yung mga tips natin sa diet tips. Yes, Doc Lisa? Yan, papakita ko muna to Atlas natin to para makita ninyo. Baka maraming sasama loob. Christmas na kasi ngayon Ito, nakita niyo ba itong ginawa natin board? Ito yung diet natin para pampababa ng cholesterol. At para sa Christmas, para hindi tumaba. Ito mga diet tips natin. Ang nasa kaliwa po, ito yung mga bawal kainin o dapat bawasan kainin. Kung gusto natin mag-diet, bumaba ang cholesterol, huwag ma-high blood, no, babawasan na sa kaliwa. Pero meron tayong kapalit. Ipapalit natin yung nasa kanan. Katulad nito, marami. Okay, so ito yung board natin ng mga diet tips para pumayat, bumaba ang diabetes, bumaba yung cholesterol. Itong nasa kaliwa, ito yung mga iiwasan natin na babawasan. Itong mga kanan pwede. Ang iiwasan natin, ito po, paborito ng karamihan, sinangag, fried rice. Mataas po yan sa calories. May mantika pa yan. Mas maganda, plain rice na lang or sinaing na lang tayo. Ito po ang pinaka nakakataba na tinapay, croissant. Nakakataba siya kasi ang dami niyang mantika. Kaya masarap ang mga croissant, mga muffin, marami kasing butter yan. Kaya nagiging flaky yan kasi sa dami ng butter, tinapay, pandesal, mas safe. Yung mahilig sa mga ensimada, pwede naman paminsan-minsan kung konti lang yung asukal. Pero kung maraming mga sweet rolls, pwede naman pandesal na lang. Itong sa kanan, mas okay.
Kaliwa, yung mahilig sa pancake, ang daming butter, ang daming honey. Nakakadaba po talaga yan. Kung gusto nyo magpataba, ito ang kakainin ninyo. Kung gusto nyo magpapayat, ito yung kakainin natin sa kabila. Yan. Baka nagtataka kayo, bakit ako tumataba? Baka marami kayong kinakain na nandito sa kaliwa at hindi na sa kanan. So, yan ang gagawin natin sa ating rice and bread. Okay, we have another tip. Papakita natin. Pagdating naman sa meal natin, sa sabaw at sa ulam natin, paano tayo magda-diet para hindi tumaas ang diabetes, hindi tumaas yung cholesterol, hindi ma-high blood, at humaba ang buhay natin. Sa kaliwa, itong sinasabi ko, no, pwede bawasan, pwede iwasan ang pagkain nito kasi nakakataba siya. Ito sa kanan, ang yes, okay ito yung kakainin natin. Tingnan natin sa no, ang nakakataba, ang cream soup. May mga sabaw na cream na medyo nakakataba siya. Mas safe ang clear soup. Yung light cream kasi may gatas yan, kaya nakakataba. Ang no din, yung mga pagkaing pritong pagkain, naka-butter, buttered chicken, may full cream milk, nakakataba, ang daming calories. Pwede ang boiled, inihaw, grilled, mas safe po yan. Ito po ang pinakabawal, syempre, taba. Taba ng baboy, taba ng baka, chicharon, balat, lechon, crispy pata na may suka, lahat ng klaseng lechon, fats. Sinigang na baboy na lumulutang, pag kumain kayo niyan, baka mamaya sumakit na ang dibdib, madala na sa ospital, at baka mahilo na kayo. Ang maganda, kung gusto nyo ng taba, taba na lang ng bangus at isda. Healthy pa ang fish fat kasi may omega-3 fatty acids. Siyempre, baboy baka ang iniiwasan, konti lang. Mas healthy ang chicken, manok o isda. Isa rin ang iniiwasan ko, alam ko mahilig yung mga kabataan natin nito, mga sausages, langgunisa, mga preserved kasi yan Maraming mga taba, mga siomay, marami ring taba. Ang siomay, 40% fat. Ang siomay may 40% na taba para lumambot ang siomay. Mas maganda chicken na lang. Sa alimasag, alimango, pwede naman kainin yung laman. Yung laman na lang kainin at wag na yung aligi o yung taba. Yan ang binabantayan natin. Di ba, Doc Lisa? Mahilig ka ba? Actually, pinapakita ko ito, mabawasan ng watchers natin. Sabi nila, Doc, wala na ako makain. Pinagbawal. Yes naman to lahat yes. Ito ang masarap. Para naman to sa kalusugan yun. Hindi naman para sa akin Pero ito sinusunod natin. Pwede naman kumain nito paminsan-minsan. Hindi yung araw-arawin para hindi magkasakit. Ito na yung board natin. Para naman sa mga sarsa. Yan ang mga sauce na high salt. Ang kalaban kasi talaga ng high blood ay asin. Ito talaga ang bawal number 1 sa may high blood. Sa may manas, may high blood, ito talagang iiwasan natin. Patis, toyo, bagoong. Yan talaga yung mga alat. Ang gusto natin yung mga low salt lang, mga suka at kalamansi. Mas okay siya. Tapos yung mga sarsa na nakakataba, yung mga gravy, mayonnaise, Caesar salad, Thousand Island. Siguro 1,000 calories kaya nakakataba. So iwasan natin o bawasan na pang mga high salt and high fat kaya po maaga ng kakasakit. Kaya mas healthy itong mga low salt, mga suka, nakakapayat pa nga yan, kalamansi, okay din yan, lemon, kung gusto nyo lemon water, kalamansi water, ketchup, okay din, suka. Mas healthy po ito ang gagamitin yung sausawan kaysa yung mga sausawan tulad nito. Okay, sana nakatulog ito mga tips. I-reverse ko lang. Yan si Doc Lisa para baka meron siya mga tips pa para sa ating kababayan. Maraming salamat kay Luna Galindo, Jocelyn Trinidad, Manuela Goto, Raquel Mina, Lenny Royalista from Trece Cavite. Maraming salamat sa panonood ninyo. Kay Teresa de Jesus, salamat.
Erizabal Ramon, Marilyn Hines, Joyce Maglanque from Canada, Josie Chavez from Quebec, Canada din, Sheila Samartzik, Ira Mesorio Nagam, Eden Hollis from Ohio, si Brother Dave, si Bigly Alicos, Teresita de la Serna from Cebu. Malamig ngayon, Doc Lisa. Ingat sila sa viruses. Ayun, trangkaso. Ang Pakita mo. virus natin, Yan, ganito pakita mo ang yung itsura. itsura. Yan, Ang bacteria naman natin, ganito itsura. So, ito yung mga infeksyon na kumakapit sa ating katawan, lalo na pag ganitong taglamig. Mas nabubuhay kasi sila na matagal. Kasi pag mainit, malakas din yung ultraviolet rays. So, napapatay sila. Pag ganitong malamig at hindi gaanong maaraw, mas matagal ang buhay nila kasi ang ultraviolet rays talaga ang pumapatay sa kanila. So, yan yung pumapasok. Example lang yan. Halos ganyan yung itsura nila kasi hindi nga natin ma-picture. Dahil sobrang liit nila, microscopic lang. Microscope ang pwedeng tumingin sa kanila. Sa mata natin, hindi natin sila kayang makita talaga. So, pero lahat yan, nandyan lang sa air, sa mga ibabaw ng lamesa, sa mga door. Yan. So, yan yung mga iingatan natin. Kaya, ganun ka-importante yung maghugas at magsabon palagi ng kamay, mag-alcohol kung hindi available yung tubig at sabon. At dyan, importante yung sapat na tulog, sapat na pahinga. Alam ko, marami tayong a-attend ang mga parties. Kaya nga, pag ganitong Kapaskuhan, ang dami ding may trangkaso, may ubos-sipon. Kasi sa sobrang pagod at puyat. So, dyan pumapasok yung sapat na tulog, sapat na pahinga, pagkain medyo madami. Kaya, pero dagdagan natin yung mga maraming vitamin A, C, and E, yung mga ganon, yung mga citrus fruits natin, para hindi tayo gaanong magkasakit. Si Nenita Patawaran, Irabel Huqueta, Satid Uwaug, Mern Maglipak from Imus, Jomar Lumagi from Abu Dhabi, si Emmy Irolive from Canada, Marieta Villanueva, thank you sa inyo, Ramon Jr. Lanuza, Ricardo Viñas from Dasmariñas, Cavite, Norman Javier, hello po. Yes. Meron akong bibigay na mahalagang tips. We have a few minutes to go. Ito po, napakahalaga. We will save the best for last, Doc Lisa. Kailangan ko ang tuhod mo. Tuhod, sige. Upo ka lang. Upo ka lang dito. Yan. Marami sa inyo merong masakit na tuhod. Doon sa medical mission, ang dami may masakit ng tuhod. Manood po kayo, bibigyan ko kayo ng tips kung ano gagawin sa masakit na tuhod. Para makatipid po kayo, hindi na kayo gagastos ng MRI. MRI, baka 5,000 o X-ray. Ang daming may masakit ng tuhod. Papakita ko to, i-reverse ko. Pakita ko kay Doc Lisa. Reversing. Ito, yan, si Doc Lisa. Marami sa kababayan natin, masakit ang tuhod nila. Okay? Ito, pakita mo. May mandilim eh, Doc Lisa. Yan. So, yan yung tuhod mo. Papakita natin. Palagay natin masakit itong tuhod. Turo mo doon. Pwede mo mataas? Hindi tataas eh. Hindi, taas mo lang. Ayan, tuhod. Ako, nakita ang legs. Ayan, ayan, tuhod. Pag masakit ang tuhod, minsan masakit dito, di ba? Turo nyo sa masakit. Dito, masakit. Dito, masakit. Ang unang gagawin natin, titingnan natin yung patela. Kung gumagalaw itong patela natin. Yan, ito yung patela. Diretso mo konti pa mo. Hindi, diretso lang. Straight. Yan, yan, ito. Ito patela yan eh. Kung gumagalaw yung patela. Yan ang patela. Dapat maganda ang galaw, hindi matunog. Pag matunog yan, nagkokorok-korok-korok yung patela mo, ibig sabihin baka may parang arthritis na dito. Okay, Doc Lisa. Pag masakit itong tuhod, kailangan ipapamasahe natin. Pero ang minamasahe po, hindi yung tuhod mismo. Ang minamasahe, unang-una, itong hita dito sa harap. Dito po, hindi dyan. Dito sa taas ang minamasahe. Minsan matigas ito ipapamassage nyo, kaya naiipit ito. At isa pa, minsan tumitigas itong binti sa likod. Itong binti, yan. Sa likod, yan.
Pag masakit, pag matigas ito sa baba, ito ipapamassage nyo. Ipamassage nyo to sa binti, ipamassage nyo to dito para lumuwag itong tuhod. Tapos meron lang tayong mga exercises na mga light na pinapataas lang. Pero kailangan din i-massage sa paligid para Yes. luwag. Mm. Ganon din yung ginagawa noon. Mm. Yung paligid din. Mahalaga din yung paligid, pero kadalasan ang nagahatak yung big muscles dito, tsaka big muscles sa paa. Idiretso mo rin nga, Doc Lisa, yan. Minsan, yan lang mga exercise, pinapatigas natin para tumigas itong tuhod nila. Okay? Para tumigas itong mga muscles. Kung kaya nyo later on, pwede yung mga squat. Kaya lang mahirap na yun eh. Pag Sa ngayon. nakaupo, pwede naman nila itigas-tigas. Oh, itigas-tigas nila ba nakaupo. Mm-mm. Yan. Bawa, nasa airplane kayo, wala kayong ginagawa, nasa bus kayo, nasa kotse kayo, Tapos nasa pwede jeep. rin lagyan ng hot water bag. Pakita mo yung hot water bag na ilalagay natin. Yan. Pwede Pag dito sumakit. sa ibabaw. So pwede nyo to gawin. Meron kayong first aid. At syempre, iingatan natin yung tuhod natin para hindi tayo At saka wag gaanong magluluhod sa matitigas. Di ba minsan naglilinis tayo, luluhod tayo sa baldosa o sa sahig. Wag po kasi doon sumasakit ang mga tuhod. Kung gusto nyo, kumuha kayo ng isang kutsyon, tapos doon kayo lumuhod. Kasi hindi nga talaga maganda lumuhod. Sa simbahan, pwede lumuhod. Merong kutsyon yun eh. Dapat may kutsyon Oo. Pag walang kutsyon, hindi rin maganda. Oo. Okay? So yan yan yung pabalik rin ko lang, re-reverse. Yan. We have any more final tips sa ating mga kababayan? Ubus na yung time natin. Gusto ko sana pakita yung hagdanan tips eh. Pero pwede another time na hagdanan tips. Yan. Dapat sa umpisa yung hagdanan. Nako, Doc, sabi niya ni Janice, masakit ang tuhod kasi dancer. Oo nga, kasi naka-high heels sila. Pag masakit ang Nakatayo. tuhod ninyo, palagay ko sa sobrang kakalakad. Ang dami nyo nilalakad. Pahinga lang. Kung lalakad kayo ng 1 kilometro, maghanap kayo ng silya, pahinga, upo, lakad ulit, tapos pahinga ulit, lakad. So, any final tips? Si Josephine Mangat, Weng Santiago, Nenita Rafael Delfino. So, sana nakatulong itong mga tips. Salamat sa pag-share. Yes, yung isa nating watcher, sabi niya, lagi daw kasi siya naglilinis ng sahig. Humanap tayo ng pwede nating luhuran. Yun nga, isang malambot na bagay na pwedeng luhuran or kaya gamit tayo ng mop. Tapos, syempre, pahinga lang, hot water bag, dapat mawawala din yung pamamaga ng tuhod. Tulad sinabi ko, minamassage yung hita, tsaka yung binti, merong matigas yan. Kung merong marunong magmasahe sa inyo, dahan-dahan lang. Pag lumuwag yan, tsaka dapat tuloy-tuloy din yan. Tsaka hindi dapat tumutunog. Kung tumutunog, hindi maganda. Okay? Any final words, Doc Lisa, sa kababayan? Ang dami ko na-prepare, Maraming salamat po sa Oo, inyong ang dami ko pag-tune na-prepare. in hanggang sa susunod na Webes. Okay, God bless po. Final na lang. Allen, Maria, Sis Joyce. Sa Thursday, ibibigay natin yung ibang mga tips. So, thank you very much. Thank you for watching. At nanonood kayo ng Doc Willie and Liza program. Salamat po at mahal namin kayo.